Kinben Book 5, Chapter 114. Masayang-masaya nga ang mga players ng Calapan City nang makarating sila sa bahay ni Jason Castro. Ito ay kinabukasan matapos ang isang memorableng Game 2 ng Mimaropa League Finals. Lahat daw sila sir ay fan kayo. Sabi nga ni Ricky kay Jason na tuwang-tuwa na makita ang lahat ng mga kakampi ni Ricky. Kayo ba yung nakipagrambulan kahapon? Natatawang tanong ni Jason at nagtawa na naman sila nang marinig iyon. Pero sa totoo lang, ang hirap maging mabait sa kalabang ganoon. Ang sarap patulan kapag ganoon. Kayo tuloy ang lumabas na bad boys. May pagtawa pang wika ni Jason sa mga kasama ni Ricky na parang na-starstruck sa kanya. Siya nga si Jason Castro. Napanood ko na siya sa Araneta noon. Naalala ko tuloy ang malupit niyang galawan noon sa PBA. Sabi nga bigla ni Mover na agad na inilibot ang tingin sa loob ng bahay. Nakakita nga sila ng mga pictures na nasa frame kung saan ay makikita si Castro noong kabataan niya. May lalagyan din ang mga trophies at medals nito nang maglaro ito ng basketball. Pinagmeryenda nga sila ni Jason at nagkaroon ng mga kwentuhan. Nagkaroon din ng pagtatanong ang mga kasama ni Ricky at hindi rin mawawala ang pagsishare ni Jason ng kanyang experience sa mga ito. Basta, huwag lalaki ang ulo kapag sumikat kayo. Huwag kayong magpalamon sa kasikatan at huwag ninyong kalimutang lumingon sa pinanggalingan. Maraming sumikat sa basketball na bigla na lang ding nakalimutan at sana ay huwag kayong magaya sa kanila. Seryosong ang wika ni Jason na sinabi rin niya kay Ricky noong nakaraan. Opo, tatandaan namin iyan. Sagot naman agad ni Baron at Larry na ikinatawa ng mga kasamahan nila. Para namang sisikat kayo baka sa kalokohan. Pasaring naman ni Maki na napatawa pa. Panira ka Romero, parang hindi kaibigan Sabi nga ni Larry na agad na lumayo kay Romero. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga may tililing. Sabi na nga lang ni Maki at napailing na nga lang ang mga kasamahan nila nang makitang tiningnan pa nito ng masama si Baron at Larry. Kita mo itong tatlong ito, parang sila nga ang pinaka-close sa atin dito. Nasabi na nga lang ni Mover na hanggang ngayon ay hindi makapaniwalang magiging ganito ang isang Maki Romero na supladuhin ng aura noon pa man. Tumagal nga ng halos isang oras ang kwentuhan nila at nang magpaalam na ang mga players ay nakatanggap pa ang mga ito ng autograph mula kay Jason Castro. Nagkaroon din ng picture takings at ilang minuto ring tumagal iyon. Sa tingin ko, gugulatin ninyo ang Maharlika League sa oras na magsimula ang ligang iyon. Sabi pa nga ni Jason at huli ngang lumabas si Ricky Mendez. Maraming salamat po Sir Jason. Sana po ay magkita ulit tayo. Sabi pa nga ni Ricky at ngumiti pa nga si Castro. Magkikita pa tayo Ricky. Nakausap ko kahapon ng gabi ang coach ninyo si Sir Cervantes. Mapapasama ako sa team ninyo bilang assistant coach. At gusto rin kitang i-train para mas lalo kang maging magaling na point guard. Sabi nga ni Jason na agad na nagpalapad ng ngiti ni Mendez. Tuturuan po ninyo ako? Bulalas ni Ricky at tumango naman si Jason. Ayaw mo ba? Gustong gusto sir. Salamat. Ayos. Excited na ako sa mga ituturo pa ninyo sa akin. Sabi nga ni Ricky na masayang masaya sa kanyang nalaman. Pagkatapos nga noon ay nagpunta naman si Ricky sa bahay ni Rare dahil pupuntahan niya ang kapatid nitong si Jaron. Pagdating nga niya roon ay naroon din si Calvin at naabutan niyang nagkukwentuhan ito at ang kapatid na babae ni Rare. Nagkaroon nga sila ng kwentuhan sa salas ng mga Marquez. Naging topic nga nila ang nangyaring rambulan kahapon sa Game 2 at tuwang-tuwa si Calvin sa ginawa ng Calapan City sa magugulang na players ng Occidental Mindoro. Tama lang iyon sa kanila. Madadala naman ang mga iyon kapag kayo ang nakalaban. Sabi pa nga ni Calvin at napangiti na nga lang si Ricky matapos marinig iyon. Ibinigay nga ni Ricky ang kanyang isang jersey na may pirma niya kay Jaron. Ang dami nga rin nilang naging pictures at tuwang-tuwa ito sa kanya na binigyan pa siya ng mahigpit na yakap. Galingan mo idol, papanoorin ka lagi ni Jaron. Salamat Jaron. I-promise mo sa akin idol na kayo ang magcha-champion sa Maharlika League. Wika pa nga ni Jaron na ikinaseryoso naman ni Rare at Calvin. Huwag kang magpa-promise Mendez. Bulalas ni Calvin at napatawa na nga lang si Rare at ang kanyang kapatid na babae dahil nakaangat ang isang kamay ni Jaron at nakausli ang hinliliit. Ang unfair talaga ng kapatid kong ito.
Dapat akong sabihan mo niyan. Kami ng Kuya Calvin mo ang magcha-champion sa Maharlika. Natatawang sabi na nga lang ni Rare at si Ricky naman ay natatawa rin dahil ayaw pa ring ibaba ni Jairon ang kamay nito. Nakatingin nga ito sa kanya na hinihintay ang pagtali ng hinliliit niya rito. Bumuntong hininga nga si Ricky at pagkatapos noon ay inilagay niya sa hinliliit ni Jairon ang kanyang hinliliit na ikinadilim ng paningin ni Calvin at ikinaseryoso ni Rare. Promise, ang team namin na magcha-champion sa Maharlika League. Seryosong winika ni Mendez nang may ngiti kay Jairon. Yehey! Masayang tugon ni Jairon na muling niyakap si Ricky. Pagkalabas nga ni Ricky sa bahay ay sinamahan siya ni Rare at Calvin. Talagang nangako ka kay Jairon. Hindi iyon kakalimutan ng kapatid ko. Mahinang wika ni Rare at si Ricky naman ay napangiti. Iba ang level ng mga team sa Maharlika League, Mendez. Sabi naman ni Calvin na marahang napatingin sa malayo. Alam ko iyon, pero gusto kong magkaroon ng dahilan para magawa iyon. At ang una kong dahilan ay may pangako ako sa kapatid mo, Rare. Ibig sabihin, dapat kong pagtrabahuhan ang bagay na iyon para hindi masira ang pangako ko. Bilang lalaki, dapat ay tuparin ko iyon. Kahit pa ang pinakamalalakas na teams ang makakalaban namin. Wika nga ni Ricky na ikinatameme ng dalawa niyang kasama. Ang mga salitang lumabas kay Mendez, wala ay yung anumang alinlangan at ikinakabog iyon ng dibdib ni Rare at Calvin. Pagkatapos nga rin noon ay napangiti na rin ang mga ito at tinapik sa balikat si Ricky. Pipigilan ka namin. Goal din naming mag-champion. At sa oras na magkaharap uli ang team natin, sabi nga ni Rare, kami pa rin ang mananalo. Banat agad ni Ricky at kinontra naman ito ni Calvin. Asa ka pa, hindi na iyon mauulit. Mas magiging magaling pa kami lalo pagsapit ng Maharlika League. Ako rin naman, sagot muli ni Ricky nang nakangiti at doon na nga napakuyom ang dalawa. Magaling ka na, ano pa ang kailangan mong gawin para mas maging magaling? Bulalas nga ng dalawa at si Ricky naman ay napatawa sa reaksyon ng dalawa. Hindi pa ako magaling, marami pa akong dapat matutunan. Salamat nga rin pala sa masayang basketball. Kita-kits na lang uli sa Maharlika League. Or if may isipan ninyong dalawin kami sa Kalapan ay punta lang kayo. Sabi pa nga ni Ricky at nagpaalam na nga siya sa dalawa na napakaway na lang sa kanya sa paglabas niya ng gate. Kakaiba talaga itong si Ricky Mendez. Kung magpapagaling pa siya ay parang wala rin yata ang gagawin natin. Sabi nga ni Rare, hindi iyon pwede. Hindi tayo makakabawi sa team nila. Sambit naman ni Calvin. Nagpasalamat din siya sa isip para kay Ricky. Kung hindi raw niya nakilala ito rito, ay baka wala na siya sa paglalaro ng basketball matapos ang Mimaropa League. Ang utang na loob na ito ay susuklian daw niya ng magandang laban sa oras sa magtagpo muli ang mga team nila sa Maharlika League. Nang araw ring iyon, lumipad ang team ng Kalapan sa Maynila. Pagkatapos din nga nilang kumain, pagdating doon ay diretso agad sila sa terminal ng bus na papunta sa Batangas Pier. Halos kalahating araw nga silang bumiyahe. Halos natulog nga sila sa biyahe at sa pagdating nila sa barko ay alas 10 na ng gabi. 3 oras naman ang itatagal nila roon bago makarating sa Kalapan. Tulog nga ang majority ng mga players ni Isaiah sa barko. Sina Ricky at Maki naman ay nasa may labasan, nakaupo at kasalukuyang kumakain ng cup noodles. Kumusta naman ang Mimaropa League? Tanungan ni Maki sa kanyang kasama. Masaya kuya, ang dami pa nga talagang magagaling na players sa bansa. Lalo tuloy ako na-excite sa mangyayaring Maharlika. Nasabi nga pala sa akin ni Mover na baka after a week ay pupunta tayo ng Bicol dahil in-invite si coach ng kanyang kaibigang coach ng Naga team. May exhibition game daw tayo. Ang team ng Naga ay kasali rin sa Maharlika League kaya asahan na nating magagaling ang players nila. Lalo na ang rising star nilang si Jorvan Cervantes. Sabi nga ni Maki, pinsan ni coach. Hindi raw, kaapelyido lang daw. Jorvan Cervantes. Papanoorin ko nga bukas sa bahay ang mga plays niya. Mukhang malakas ang isang iyon. Sabi nga ni Ricky matapos humigop ng mainit na sabaw mula sa hawak niya. Hindi lang siya ang magaling sa Naga team. May isa rin silang passer na sentro at halos lahat sila ay may shooting skills. Matinding depensa ang kakailanganin natin para mapigilan ang kanilang opensa. Dagdag pa nga ni Maki na ikinatango lalo ni Ricky. Excited na ako kuya. Pero excited din akong makarating ng Bicol kasi first time ko. Ikaw ba kuya? Nakarating ka na roon? Oo, isang beses. May nakalaro na rin naman ako ng basketball doon. Kaso,
sa Albay team nga lang siya kasali. Sabi nga ni Maki na marahang napatanaw sa madilim na dagat. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me?